Galit na galit na ang Pangulong Bongbong Marcos dyan dito sa mga nawawalang sabongero. Ha? Yung kasong ito. Alam mo, bihira magalit ang Pangulo, ha? Ang sabi niya hindi ko palalampasin itong sino mang nasa likod dito. Wala kaming sisinuhin dito. Nako. Sino man, anumang katayuan sa buhay. Kung sila man ay personalidad na kilala, walang sisinuhin. Sabi ni Auntie Claire. Walang sisinuhin. Sino yan? Wala eh. Wala pa naman ang nagturo yung whistleblower. Ayun nga. Di ba? At alam mo ba, maging si Justice Secretary Boying Rimulya ay itinuturing ng suspect sina Atong Ang. Ganun ba? Oo. Nako, bagay sa himig ng kanyang pananalita nung nakaraan, para bagang kumpiyansa nga siya doon sa statement ng whistleblower. Yun nga eh. Di ba? Kaya malungkot dun, parang may lumabas namang 4 din kahapon na mukhang dinidispute naman ang pinahayag nung nag-iisang whistleblower. So, ang nangyari ngayon, 1 versus 4. Di ba? Si alias Totoy at saka yung 4 na sinasabing mga gwardiya din ng ano tawag doon? Yung Manila Arena. Manila Arena. Siguro para maliwanag, may boses ba ito? May report po. Mamaya ito. Report. Yung 4 na lumutang na gwardiya. Dito, tama-tama. Meron palang report si Mar Gabriel daw. Yan muna. Kaninang umaga, sinampahan na po ni Ang. Atong Ang. Ni Atong Ang. Si Patidongan. Sino yung si Patidongan? Si Totoy. Ay ba si Totoy? Ng 5 reklamong kriminal sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Ayon po kay Atong Ang, pagtangka din ang... Sige, tanggapin na lang natin yung report ni Mar Gabriel. Naguguluhan ako na. Mar, ano ba yan? Mar? Mar? Yan, Nelson, ibinunyag ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na pinagtangkaan din ang kanyang buhay ng grupo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na lumulutang ngayon bilang whistleblower sa kaso ng pagkawala at pagpatay sa higit 100 sabongero. Ayon kay Ang, ginawa ni Patidongan ang plano habang nagtatago ang mga ito noon sa kanilang safe house sa Parañaque. Ang plano daw ng grupo ay dukutin siya, ipatubos ng ransom at saka papatayin. Ayon kay Ang, pinagkatiwalaan niya si Patidongan na itinuring niya na ring sarili niyang anak. Ito raw ang nag-aasikaso sa kanyang mga properties, projects at sa kanyang farm, pero hindi niya raw alam na may mga criminal record ito gaya ng murder case, hold up at may pinatay pa raw na pulis sa Caloocan. Giit ni Atong Ang, malinis ang kanyang konsensya sa mga akusasyon sa kanya ni Patidongan. Hindi raw sila mga kriminal at walang anumang masamang record. Kaninang umaga sinampahan na nga ni Ang si Patidongan ng 5 reklamong kriminal sa Mandaluyong City Prosecutor's Office matapos siyang pangalanan nito na umano'y mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Kasama sa mga reklamong inihain ng kampo ni Ang conspiracy to commit attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons, at slander. Jen? So kilala palang personal talaga ni Atong Ang, yung si alias Totoy, Mar. Yes, Jen. Naging chief security niya ito nung kanyang mga fighting arena at napagtitiwalaan din sa kanyang mga farm. Ano kaya daw nakikita niyang motibo para ganunin siya nito si Totoy? Well, ang nakikitang motibo ni Atong Ang, siyempre, pera daw ang punot dulo ng lahat ng ito. Actually, namin ni Ang na kinikilan siya ng 300 milyong piso nitong si Patidongan. Nagsimula daw yung pangingikil sa kanya noong pang February, kung saan nagbigay siya ng 12 billion pesos para noon sa kampanya nitong si alias Totoy na tumakbo bilang mayor sa isang bayan dyan sa Surigao del Sur. At nagtuloy-tuloy daw yung pangingikil sa kanya, ang binablackmail daw na isasama siya doon sa mga papangalanan na nai-involved doon sa kaso. Dahil itong si Dondon ang isa sa mga primary suspect dyan doon sa pagkawala ng mga sabongero dyan sa Manila Arena noong 2022. At ayun, lumulutang ngayon bilang whistleblower at itinuturo itong si Atong Ang at yung iba pang mga personalidad. Ayun. So ang hinihingi sa kanya nung umpisa 300,000 lang pero binigay niya 12 milyon ba?
Oh. No, Jen, correction, no, 300 milyong piso. 300 milyon, oo. Yes, 300 milyon ang hinihingi sa kanya nitong si Patidongan. Nitong huling araw, actually do sa interview kahapon ni Patidongan, ang sinasabi niya ay sinusuhulan siya nitong grupo ni Atong Ang para manahimik. Binibigyan daw siya ng 300 million pesos kapalit nung kanyang recantation o yung pagbaligtad doon sa nauna niyang statement na nagdadawit dito kina Atong Ang. Pero ang sinasabi ng kampo naman ni Ang, actually baligtad. Hindi sila ang nanuhol, kundi sila ang kinikikilan ng grupo nitong si Patidongan. Ayun. So ito pa si Patidongan nanalong mayor, hindi? O natuloy ba siya talagang tumakbo? Tumakbo dyan, pero natalo nung nakaraang talo. eleksyon. At nung natalo, humihingi pa raw ng dagdag, ganun ba? Ngayon, 300 million ang hinihingi dyan dahil aalis na raw siya sa bansa kasama yung kanyang pamilya. Nako, yan pala yung aligasyon, kontra-aligasyon, Mar. Yes, Jen, gano'n na nga. Labanan to ng mga aligasyon ng dalawang kampo. Kaya nga dapat tumindig dito ang ang Department of Justice na siyang may hawak ngayon doon sa kaso. No? Actually, sa isang panayam, ngayong hapon, sinabi ni Justice Secretary Remulla na itong si Atong Ang at si Gretchen Barreto ay tinuturing na ng mga suspect dito sa pagkawala ng mga sabungero. Nako, yun na ang malungkot na katotohanan doon. Ano? Pero ito daw bang si alias Totoy may handler o solo lang siya? Kasi parang biglang naglakas loob na lumitaw. Wala ba siya nakikitang handler nitong si Totoy? Well, yun ang mga hinala, no? At kanina natanong kung ano yung nakikitang posibleng motibo, kung ito ba ay posibleng awayan o may nasa likod ni alias Totoy na kaaway sa negosyo. No comment muna dyan si Atong Ang. At ang sinasabi niya sa mga susunod na araw ay mabibigyan linaw itong kaso nitong mga sabungero at kung sino ang tunay na nasa likod ng nangyari dito sa mga nawawalang sabungero. Ayan. Okay, Mar. Thank you very much. Yan po ang ating reporter mula sa Campo Crame. Yan, Nason, meron pala follow-up. Sa kabila naman tayo, DOJ. Yung DOJ, sinabi ni Mar na Atong Ang at Gretchen Barreto ay under investigation na rin. At tinutuloy na palang talaga, suspect. Mad Villar Moratillo. Mads. Yes, Nelson at Jen, kinumpirma ng Department of Justice na kasama na sa iniimbestigahan ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ay matapos pangalanan ni si Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto nang manina sa likod ng pagkawala ng nasa higit 100 individual. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isasama sila bilang mga suspect matapos ngang tukuyin ni alias Totoy o si Julie Patidongan. Pero patuloy pa rin naman anya ang verifikasyon nila sa iba pang natatanggap na impormasyon at patuloy rin ang ginagawa nilang case build-up kaugnay rito. Bukod kina Ang at Barreto, sabi ni Remulla, mayroon pang aabot sa 20 individual ang kanilang iniimbestigahan kaugnay sa isabong. Itong 20 na ito ay sinasabing kabilang doon sa main group na nasa likod ng isabong operation. Hindi naman pinansin ni Remulla yung lumutang na 4 na dating security guard na nagsasabing boss nila dati si alias Totoy at humihingi rin ng tulong sa gobyerno. Balik sa inyo dyan, Nelson, Jen. Ayun, nako. Pero, teka lang, Mads, dito sa, anong tawag ito, yung paglutang ni alias Dondon, wala bang nakikitang handler, si Secretary Boying Remulla? Ano ba yun? Kusa lang bang lumutang si alias Totoy o Dondon? Ayaw magbigay nila ng iba pang impormasyon, pero ang sinasabi ng DOJ sa mga nakaraang panayam ay tiwala sila na credible witness itong si alias Totoy dahil sa yung meron siya mga naibigay sa kanila na mga corroborative evidence doon sa kanyang mga testimonya. Kaya malakas yung kanilang paniniwala rito at katunayan pinag-aaralan nila kung po pwede ito na maging state witness sa kaso. Meron ba siyang niliwanag? Kung kasi meron na, di ba, nabanggit kahapon may isa pang senador at saka 2 congressman Di ba? Oo, no comment lang doon ang DOJ kasi sabi nga ni Remulla ay patuloy pa yung kanilang ginagawang case build-up sa kaso. No comment, sa kanya nang galing ngayon, di ba? Siya nagsabi nun? Ay hindi, wala siyang sinabing gano'n. Si Secretary Remulla, wala siyang partikular. Ang sinasabi niya dati, yung mga opisyal ng gobyerno, merong opisyal ng gobyernong sangkot at meron din na nasa PNP. Saan nang galing yung sinasabing meron daw isang senador at 2 congressman pa na sangkot din daw dyan?
pagkawala ng mga sa boss, ikaw, tinutukoy nilang boss daw yung si Pantindong. Oo, si Totoy. Si Totoy, di ba? Oo, una, sinabi nila, boss nila yun. Sinabi nila, magsabi ka ng totoo. Pero kung titingnan mo, Mads, wala naman sinasabing detalye. Wala, sabi niya, boss, huwag ka na magturo. Anong message maawa nila? ka sa buhay namin. Yun nga, ano bang message nila, Mads? Ikaw nag-report din dito eh. Paano bang gusto nila sabihin? Ang sinasabi lang nila, humihingi sila ng hustisya. Sabi nila, panawagan nila sa gobyerno, sana wag lang daw si alias Toto yung pakinggan. Tapos may binabanggit pa sila na yung alam naman daw ni Patidongan kung ano yung totoo. Tapos sabi pa nila, maawa ka sa pamilya namin, mga biktima lang kami. Tapos sabi nila ay pinubunyag nila, actually, hindi man nila direktang sinasabi, pero sabi nila ito ay may-ari din ng resort, meron din itong mga sabungan. So parang may gusto rin silang palabasin doon sa kanilang mga pahapyaw na mga sinasabi. Pero wala sila actually binanggit patungkol doon sa mga nawawalang sabungero. Actually, paglutang nung apat na, so parang nakagulo pa lalo eh. Diba? Hindi ko parang ang... Kung ano ba gusto nila sabihin? Kaya nga akala ko nung lumabas yung apat, kung nagko-corroborate sa statement ni Totoy, hindi pala. Kinokontra pa nila. Kumukontra na walang detalye. Ayun na nga. Sabi niya, ituro mo na. At tinuturo nga ni Patidongan si Atong Ag. Di ba paano ibig sabihin nun? Kaya ang tawag nga ng DOJ dyan sa paglutang ng apat na yan, hito tactic. Na parang pinapalabo daw yung tubig para walang makita. Hito? Hito. Hito. Hito? Ba't kaya ba? Hito? Pag-hito? Ganun ba? Sige. Parang ano daw kasi, parang pinapalabo raw yung tubig para walang makita. So parang ganun daw yung apat. Parang gusto nilang palabuin yung sitwasyon. Ang problema, yung paglutang nila dyan kung iimbestigahan ng NBI yan, di ba? Kasi kung, lumalim na ng lumalim ito, nasan ano? Pero sino ang nasa likod ng mga taong ito? Mads? Malalaman din naman siguro natin yan. Sino ang principal? Hindi nabanggit kung anong school. Iyon na nga. Sige, Mads, thank you. Pero at least ako naniniwala, magkakaroon ng breakthrough para magkaroon na ng hustisya itong pagkawala ng mga sabungerong ito. Diba? Hindi tayo sang-ayon doon sa gawain o trabaho nila bilang sabungero, pero yung hustisya, sapagkat ginawa sa kanila yung bagay na yon, sana yun ang maabot ng pamilya ng mga taong nasangkot sa insidente ito, Nelson. Ito pa sabi ni alias Totoy. May dagdag sinabi dyan Hindi lang 30 yung mga sabungerong yan. Sabi ko sa iyo Yan ay 100. 100, mahigit. Mahigit nga raw. Hindi lang sabong. Pati sa weteng. Yung mga sangkot dyan, biktima ay tinatapon ang bangkay dyan sa lawa ng Taal. Sabihin yung 100 mahigit na yun, puro Taal? Puro Taal. Alam mo, kung halimbawa magkatotoo yung sinabi ni Totoy na yon, na nandun nga at may nakitang ebidensya, una, baka sabihin matibay na siya nga may kinalaman sa krimen. Kasi kung siya nag-whistleblower, una, dapat mayroon kang yung personal knowledge. Sapat na kaalaman, di ba? Ngayon, kung sino nag-utos niyan, yun ang dapat na malaman talaga. Di ba? Yan So 100 mahigit pala yan. Sabi ni Totoy. Ako, siguro, kahit isa lang siguro mapatunay, importante, meron sa sapat na kaalaman. At pagkatapos sasabihin niya talaga kung sino may kinalaman dyan, matutuklasan natin kung sino nasa likod niya. Kasi hindi ako naniniwalang iba-ibang tao may kagagawa niyan, Nelson. Ito mga sinasangkot ni Totoy dyan, Isang actress. Yan. Artista. Mga pulis. Madami, pulis. Dating local government official. Isang judge. May judge pa. Na tumutulong daw ito para ayusin ang kaso ng missing sabungero. So yan, walang congressman. Kaya nga, tatanong ko sino, kasi may nagpalutang kahapon Hindi, isang araw pa na meron pa raw isang senador tsaka 2 congressman Baka nadagdag na lang yun. Pero ito yung talagang sinasabi niya. Actress, police, local government official,
judge. Oho. Kasi kung iba-backtrack mo yung mga online sabong, Nelson, talagang makikita mo may mga yung judge na talagang active. Umaakyat ng ruweda para magbitaw ng manok eh. Ay, hindi dapat naging judge yun. Judge ka sa sabong. Judge sa sabong. Hindi, judge talaga. Judge talaga? Oo, totoo. Di ba? Bawal yun. Well, dapat hindi ngayon. Ganun. Tapos may makikita ka, mga incumbent congressman. Dapat din, bawal sila dyan. Dapat nga. Meron nga gobernador, meron ding mayor. Naku po. Makikita mo mismo sila may hawak ng manok eh. Nako. Yung mga naka-online sabong. Wala bang batas niya na bawal silang ma-engage sa mga sugal-sugalan? Ay, di ko alam. Dapat Civil Service Commission tsaka DILG dapat na tumitingin bawal dyan. yan. Alam mo dati ng bawal. Kahit sabihin nating legal ang sabong dun sa isang lugar na ginaganapan niya, dapat hindi pinapayagan. Kasi nung naka-online, ang daming nakakapanood. Ayoko lang magbanggit ng mga pangalan eh. Yes. Pero alam na ito'y aktibong judge. Kasi pag may nagsasalita pa judge, ikaw, magkano larga mo? Ay, mayroon pa natitirang ganito, ganyan-ganyan. Kasi pagka gano'n, halimbawa, ikaw, Jen, halimbawa, magpapail ka ng kaso. Yan. Tapos nakita mo, ang hahawak na judge ay sabungero. Magdadalawang isip ka. Diba? Yes. Kasi parang yung sarili niya, hindi niya madisiplina eh. Hindi na ang lakas ng gastos sa sugal. Ay, totoo. Ibig sabihin, prone siya sa corruption na kumuha ng mga lagay-lagay para lang masustain yung kanyang bisyo. Yung mga kapwa niya sa bungero. Oo, mahirap. Maliban na lang siguro kung sobrang yaman niya. Pero kahit pa parang may bahid na kaagad ng pagdududa. Ang nakikita ko lang dati dyan na bumibitaw na yung babae na talaga, ang daming video na, yung si Gretchen talaga, bumibitaw, may hawak ng manok yan na nagbibitaw pa para sa mga derby. Meron pang isa, yung anak ni Nene Aguilar na babae, mayor ng Las Piñas dati. Yan, kilala ding nagbibitaw ng manok yan. Kasi pag kahit sa Facebook, makikita nyo yung online. Aywan ko lang ngayon kung nandyan pa kayo sa mga nakasave pa sa Facebook at saka sa YouTube. Na sila. Ang dami. Pero hindi ko naman sinasabing sangkot kayo kung sila ay nagbibitaw din ng manok. Nakalulungkot lang, Jen, na sa dami ng mahihirap sa ating bansa, ay nabibigyan pa ng... Di ba ang daming sabungan sa Pilipinas? Bawat bayan, meron tayong tinatawag na Coliseum. Ayun nga di ba? Yes. Para bang... Ewan ko, parang... Nakakatulong ba sa mahihirap yung... Alam mo, lumakas ng gusto yung sabong, yung online sabong, nung panahon ng pandemya. Mga sugalan? Yes. Ipinagmamalaki pa nga. Well, ito naman, may statement dyan si Ginoong Atong Ang na nung panahon ng pandemya, sila lang ang nagpasok ng bilyong-bilyong kita sa gobyerno dahil sa online sabong. Yung kanyang kumpanya na yung... Pitmaster. Yan, Pitmaster. Nagpapasok talaga ng malaki. Kasi nga, mga tao, hindi makalabas ng bahay, di ba? Andun pa na, nagtatayaan ng sabong. Kaya dyan lumitaw yung maraming mga seaman, mga OFWs na nalulong. Kasi nga online nakakataya sila. Kaya yan din ang isang dahilan, kaya yung mga magsasaka, hindi makaahon sa hirap, di ba? Ayun, nababaon sa ganyan. Yung mga magka-tricycle sa probinsya. Ayun pa, Di ba, makita mo yung Coliseum, punong-puno ng tricycle. Yung mga nagdadrive ng jeep. Yan, pagka... Nakikisigaw-sigaw doon. Tapos paglabas sa sabungan, yan, ang buhay namin, pagiging driver, wala kami wala kaming kinikita dyan Pero nagpatalo ka ng libo-libo sa sabungan. Ang pag-unlad ng bansa natin, hindi lang yan pagpapaganda ng ekonomiya. Yes. Pagandahin natin yung karakter, attitude, yung behavior, yung habits ng mga mamamayan natin. Diyan napupunta kasi sa game chance. Kasi nga naman, pag nanalo nga, instant ka naman. Yun nga. Di ba? Yan, unang-unang dahilan yan, root cause, kawalan ng masyadong edukasyon. Di ba? Ayan. Kasi hindi mo kasi sa eskwelahan, pag-aaralan niya, eto mga hindi magagandang gawin, ha? Una, pagsusugal. Nako! Ano na ituro ng teacher? Maganda magsugal. Di ba? Okay kayo. Kung gusto nyo yumaman, magsugal kayo. Wala namang ganun. Wala. Hindi, ang problema tinuturo yan. Sa ating mga mga kaugaliang matatanda, ay ang pagsasabong.
Kulturang Pilipino. Mga ganon. Dapat alisin na natin yan. Lalong dumami yan dito sa sa Pilipinas, Nelson, sapagkat ang mga estado ng Amerika, ipinagbawal ang cockfighting. Ayun nga. Yung malalaking sabungero sa buong mundo, dito nagpunta sa Pilipinas. Ngayon, alam mo ba, Nelson, maraming mga sabungero ang nagre-rent ng isang eroplano. Isang eroplano, na alam mo ba, hindi tao sakay. Ano? Mga manok lang. Ba? Manok na air condition, etc. Nakasakay ka na dyan sa mga manok. Yun, ang dami ngayon yan. Ang dami. Kaya pala yung, kung sa bagay, totoo yan, Jen. May mga sabungero na mas mahal pa nila yung manok kaysa sa misis nila. Nagselos ka ng misis, bakit niya yung manok niyan? Hinihimas mo tuwing umaga. Inuusukan pa. Inuutusukan mo pa ng at kung ano-ano pa binubulong-bulong mo Naku, mas minahal nga yung manok. Kaya nung pag-uwi ng mister, yun, tinola ang ulam ng mister. Sabi ko, kumita ako ng malaki yan, tinola ang ulam natin. Ay, nako. Sana matigil, Nelson, itong lahat na uri na sugal. Lahat na ng klase. Pero alam ko, marami ang makakalaban nating mga opisyal ng bayan. Kung sa bagay na ito. Ako, naging advokasya sana natin yan Kasi, Jen, ano yan unang-una, nasa kategorya ng bisyo yan. Talaga, totoo naman. Wala namang matinong tao na magsasabi na ang bisyo ay mabuti. Marami ang magagalit sa atin so kung itataguyod natin na sana ipagbawal na rin sa Pilipinas ang pagkasabong. Kasi marami na pong bansa talaga. Sa mundo ngayon, halos Pilipinas na lamang po ang pinapayagan yan. Kaya, Jen, kung hindi nyo yan mapigil, lagyan nyo ng bracket. Bawal magsabong o bawal magsugal ang walang 1 milyong mahigit sa bangko. May ano ka, milyonaryo lang pwede. Ganon. Kasi tayo talaga mahirap. Kasi alam mo, Nelson, sa sabong, ang paradahan dyan, sabihin tayan, itatawag nila parada. Milyon. Ang problema kasi, ang kita dyan nandun sa maliliit Di ba? Kasi sila yung mas marami. Totoo. Yung barya-barya. Parang weteng, di ba? Yes. Kung wala yung mga malilit na tumataya, hindi gagana yan. Kung sila lang. Totoo. Di ba? Kaya sana itigil na sa Pilipinas yan. Kawawa yung mga mahihirap. Kunin niyo po yung mga batas na pinairal sa Amerika. Bakit nila pinagbawal yan? At sa Pilipinas. Ewan ko lang maraming walang mayayamang trabaho. Ewan ko lang kung merong sa mga congressman o senador na nag-file ng ganyang bill. Di ba? Puro priority bills ang tinitingnan natin. May pumasok pa nga dati na party list group na ang pangalan, ang Sabungero. Ang Sabungero. Maraming party list group, Nelson, ito. May mga party list group ngayon na ang iba sa kanila ay back up ng mga sabungero. Sa bagay. Pinondohan talaga ng mga sabungero para sila manalo. Ang problema kasi dyan, Jen, itinatago nila yung sabong sa kategoryang sports and entertainment. Tama ka dyan. Parang, ano yung ibig sabihin ng pagko? Amusement Di ba? Kaya kumukuha ng libangan Yes. Paparelax lang daw. Philippine Amusement and Gaming Corporation. Okay, sana kung, tinan mo, 100 tao nawala, namatay. Kasi hindi talaga practice sa mga sabungan, yung may pandaraya. Ang sabi nga nila, para makakita ka ng taong tapat, yung honest. Sa Pampanga, sabi, yung honest. Punta ka daw ng sabungan. Kasi nandyan daw mga tapat. Ngayon, ang problema, nung makabagong panahon, wala na. Pati ang pagkasabong, naririg na rin, naloloko na. Kasi ang ginagawa ng iba nga, yun. Nung natuklasan naman, pinapupunta, dinadala sa Tagaytay, sa Taal Lake. Naalala ko dyan yung, di ba, ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating Pangulong Joseph Estrada, nagsimula lang yung weteng. Yes. Nakaaway niya ito mga to. Si Ato. Nakaaway niya yung mga yan. Tsaka si yan din, Chavit, nung araw, di ba? Nung nag-away-away sila, ano kayo mangyayari dito? Yan. Sana may kahinat na talaga malaman,